Congressman Art Barbers. Thank you, Mr. Chair. I'd like to address this clarification to Ms. Malu Tikia. Malu, para lang sa kaalaman ng marami, ang objective o layunin kasi nitong committee hearing na ito ay magpasa ng mga batas, no? Gaya ng nabanggit mo sa ibang bansa na kung saan ay merong mga batas, no, to protect, no, yung the people from online scams and others, no, and other illegal activities that is being done in the cyberspace. Dito sa atin sa ngayon, Malu, no, marami kasing mga vloggers, habang tayo naghihiring ngayon, ang komentaryo ay sinasabi nila na we do not respect that committee hearing kasi yung hearing na yan suppression ng aming freedom of speech or freedom of expression. Hindi kami naniniwala na ang layunin niya ay para gumawa ng batas. Since you are here, I'd like to get a categorical opinion from you na ikaw ba ay naniniwala na tama lang na tayo gumawa ng batas para magkaroon ng disiplina, magkaroon ng regulatory framework ang ating bansa sa paggamit ng social media? Sir, to directly respond to Congressman Barbers, yes. Okay. For the simple reason that the decency of the space has been crossed so much. So yes. There are statements that are being issued that are slanderous or libelous, correct? And you agree with me? No? Yes, sir. Okay, so marami kasing ganyan Maaaring hindi nila aaminin o hindi sila informed, no, kung ano na yung kanilang limitasyon sa paggamit ng social media. Kasi yun na nga ang sinabi ko kanina, no, when you open your social media account, sometimes makikita mo may nagmumura. Diba? May nagmumura. May name calling. They resort to name calling. They call politicians, they call people by other names. Na insulto nga minsan di ba? Meron naman dyan na nananawagan ng kaguluhan sa bansa. And these are the things that we want to check. Yan po, kaya yung mga nanonood doon ng mga vloggers na walang ginawa, kundi magmura, they've crossed the line of decency doon papunta sa criminal act of being libelous or slanderous. So, yun ang gusto nating linawin. And I'm glad that Professor Malu Tikia is here to agree with this committee's objective in coming up with this legislation, remedial laws or legislation that can be used by the country, and of course people will benefit. Tama? Sir, ako lang, kasi ang legislators, you live in a glass house. So part and parcel of your public life are attacks being made. And that's normal. That's normal. But there is also such a thing as contrarian view. Kasi kung papatulan yung opinion yun Ngayon, kung factual, kaya I'm only referring to fake news peddling. Yeah. Yung opinion, they can share, they can express their opinion 24 hours, 7 days a week, 365 days in a year. And no one will stop them from doing that. That's their right. Yes. And we know that and we respect that right. Thank you for that. Pero, kapag you've crossed the line, created a story, created a news that is fake, and you peddled it, diba? Teka muna, may pananagutan tayo sa batas. And you know that, diba? Yes, sir. So, it's very clear. We will not debate and argue about opinions. Yes. Because your opinion is I respect, and my opinion you should also respect. Yes. Diba? Ganun din po, this goes the same to all social media actors or bloggers, so to speak, no? Kasi syempre kayo nandyan sa industry niyan, you control the narrative kasi kayo nandyan dyan, trabaho nyo siguro yan, perhaps you even make money out of that, no? Especially to those who
actually can monetize, no? Yung kanilang di ba namo-monetize? Yes, sir. Oh. That's why I said I am not a blogger or a vlogger, because I do not earn from it. My Meta page is my personal page, and to a certain degree, you really have to be responsible for what you say or what you do. Yun lang, sir, siguro sa legislation, really you have to look for a definition on fake news. What is fake news is really something that has to be I defined. absolutely agree with you, and that is why we're consulting and getting opinions from the experts, no? Yung ating members of the academe, like you're a practitioner, and the government agencies, para makagawa po tayo ng batas. Yun lamang po ang ating layunin. So yung mga nagtatago sa likod ng usapin na ito ay curtailment ng freedom of expression o freedom of speech, sila po yung talagang namamayagpag sa pagkalat ng fake news dito sa ating bansa. Mr. Chairman, the fact that I agreed to appear and honor your invitation, and I was given the chance to say what I want to say, I don't think that is curtailment of my right to expression. And you're a perfect example and manifestation that indeed there was no curtailment of freedom of expression and speech in this committee hearing. Yes, Your Honor. Maraming salamat, Malu. Thank you. Thank you, Mr. Chair. And with that, that's the reason why we wanted them to appear as well, no? Hindi naman po ito sisikilin ng karapatan ng bawat isa. But kailangan pa nga po natin malaman kung ano yung mga inputs nila na makakatulong sa atin para po sa pagsasagawa or amendments. Hindi sa Tagalog, ano ba yung amendments? Amyenda ng ating pong kasalukuyang batas. So the chair would like also to recognize yung si Mark Louis Gamboa. Vlogger din po kayo, sir. Yes po. Sige po, sir. You have the floor. Yun. Thank you, Mr. Chair. Ako po si Mark Gamboa. I've been a political vlogger for the last 6 years. Ako din po ay tumatakbong senador dito sa upcoming elections. Isa po sa sinusulong ko ay yung 24/7 na fake news monitoring office. So, yun. So, sa aking experience po sa 6 na taon na pagbablog, nakita ko po kung gaano ka-toxic, kung gaano ka dami po yung fake news, kung gaano po kadami yung pag-iinsulto, pagmumura. At ako po ay nalulungkot. At ako po sa aking channel, I could be critical of someone, I could be critical of a politician, pero I always try to maintain a level of respect. Ito pong sa hearing ngayon, gusto ko lang din pong sabihin, shout out lang din po sa mga DDS vloggers na 40 na hindi po nakapunta. Actually, nanonood po sila lahat ngayon at meron silang mga komentaryo, pinopost po nila sa kanilang Facebook. Meron po silang mga panibagong hirit po sa inyo lahat. So shoutout po sa kanila, nanonood sila ngayon. After po siguro nito, baka ako din po, ibabash na din po nila. Kasama naman po yun. Normal na po, 6 na taon ko na pong ginagawa to. Sanay na po tayo. Minsan bati kami, minsan galit sila sa akin. Pero ito po yung kasi, dito ako nalulungkot eh. Yung mga kaibigan ko po yung marami sa mga inimbitahan nyo. Kasi inihiwalay ko yung aming trabaho sa pagbablog at yung aming personal na pagkakaibigan. Okay? Pero ang problema ko po kasi sa ginagawa po nila, sa style po nila, ay ito po ay a form of bullying eh. Pambubuli. 6 na taon na po nilang ginagawa. 9 na taon na po nilang ginagawa po ito. Diba? Kapag merong hindi nag-agree sa opinion nila, kapag merong taliwas, kapag merong bumabatikos, o yung kunyari yung quadcom na ginagawa nyo po na ang daming nabubunyag na mga kalokohan o illegal na ginagawa nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ay attack mode na po sila. At doon na po pumapasok yung kanilang pagiging bastos, yung kanilang pag-iinsulto, mga below the belt na tira, mga personal na tira, at nakakalungkot po na umaabot po sa ganon. So ako po I fully respect yung pong freedom of speech ng aking mga kasamang vlogger, at ako din po mismo ang unang lalaban para sa kanilang freedom of speech kahit anong political affiliation. Ako po ay concerned lamang po sa ilang mga bagay. Una po,
mas concern ko yung mga pages at yung mga accounts na wala pong muka. Kasi po, at least yung mga vloggers na wala dito, na nagsasalita sila, kita yung mukha nila. So, kung accountable sila doon sa sinabi nila. Marami din po yung mga pages, katulad po ng Amp Satire at ng mga iba pang mga YouTube accounts na wala pong mukha. Kaya po, kung mambalahura at kung tumira po, ay sobrang grabe, sobrang below the belt. Kasi po, walang accountability, walang transparency, hindi natin alam kung sino yung nagpo-post, kaya po ang tapang nila. Buti nga po nagkaroon ng ganitong hearing para po magkaalaman. Pangalawa, sa akin po, walang masama kung meron kang sinusuportahang politiko, kung maka Duterte ka, kung maka Marcos ka, o Lenny, o kung sino man. Ang sa akin po, I'm deeply concerned kapag ang nag-i-impluwensya sa iyo o ang sinusunod mo ay galing na po sa ibang bansa. Katulad po ng sinabi niyo po, yung issue sa West Philippines, kanina po may sinasabi si Honorable Congressman Marcoleta na kailangan daw may information drive yung pong pamahalaan. Meron po. In fact, nag-attend po kami doon sa mga information session na yon kay Commodore Taliela, kung saan dinedebunk po niya yung pong mga fake news about sa West Philippine Sea. O kaso, after po nun, ibabash na naman itong sa Taliela. Titirahin na naman yung mga nagde-defend sa West Philippine Sea. Nakakalungkot po kung meron man akong kasamahan o kung meron mga ibang vlogger na maaring nakokontrol o nababayaran o kung anumang paraan, kung anumang way na naiimpluwensyahan po ng ibang bansa para po manggulo dito sa atin, para po iusog yung kanilang mga agenda, para po ma-destabilize yung pong ating bansa para po doon sa bansa na tinutulog. Yan po ay isang pagtatraidor sa ating bansa at dapat po mas mabigat yung pong mga batas kapag gano'n na po yung usapan. Kasi it's one thing kung politiko laban sa politiko, parang Pilipino yan. Magkaiba lang kayo ng opinion. Pero kapag ang boss mo ay, for example, China, tapos you are acting against the benefit ng bansa ng Pilipinas, the interest ng Pilipinas. So I think mas mabigat po dapat pagdating po sa mga ganong issue. And ayun, lastly po, of course din, may mga moves din po sa social media na Bongbong Marcos. So yun po ay sa akin dapat din pong tignan din po at hanapan po na paraan kung paano po mamiminimise o mapagbabawal po without curtailing naman po yung pong freedom of speech na meron po ang bawat isa. Yun lang po your Mr. Chair. Thank you. Well, totoo yung sinabi mo, no? Ito na, ngayon ko lang nakita sa TikTok, yan. Kudos to all our brave vloggers. The best ang decision nyo na magtungo sa Supreme Court and better to file a case against Quadcom. So, ibig sabihin po, mali pa, Tricom po to, hindi po ito Quadcom. So, ibig sabihin na, yung pagpunta sa Supreme Court, we respect that. But of course, this is a different matter. This is an inquiry in aid of legislation. At meron po tayong may decision na po ang Supreme Court about it. So, sana respetuhin din po sana yung yung ating pong patawag. And to these people, no, kay Mark, kay Malu, and kay Attorney Ricky, salamat po sa pagpunta po niyo dito. At we will be recognizing na ngayon yung ating pong huling vlogger that attended. Ito pong tatlo.